There's a reason kung bakit binigyan ng batas ang mga Israelita ng Panginoon. And the reason is not to make it difficult for them, hindi para pahirapan ang buhay nila, but it's to ensure that they have a structure. A structure on how to worship, on how to love, to show devotion to God, and as well as to respect each other's rights and boundaries to ensure na hindi porket mayaman ka, mas marami kang karapatan. At hindi rin naman porket mahirap ka, ibibigay sa'yo lahat ng consideration. No? So, it's meant for them to live harmoniously. Binigay ito sa kanila para nang sa ganun maging matiwasay ang kanilang pamumuhay sa loob ng teritoryo ng Panginoon. If you obey the rules, if you obey the law, it shows that you respect God. It shows yung pagmamahal mo sa Kanya. If you obey the rules, pinapakita mo rin that you really have genuine concern towards others. You have genuine love towards people and the nation. You see, if you don't obey, you suffer. If you obey, you are blessed. You prosper. Same thing dito sa ating bansa. Kung meron nga tayong batas pero wala namang sumusunod, what's the point of having laws? Alam mo, ang dami nating klase mga batas, no? I did a Google search, napakadami pala, no? There is the civil law, political law, meron tayong tinatawag na criminal law, merong mga immigration laws, mga kung ano-anong klaseng law. But the problem is, when nobody wants to follow these laws, anong kwenta ng batas? This is called lawlessness. Lawlessness is not the absence of laws, but disobedience, chronic defiance towards the law. Yun ang problema. Isipin nyo na lang ito. Sa Binondo na lang, walang gustong sumunod sa batas trapiko. One-way streets. Dito sa Benavides, dito sa Masangkay, dito sa Tipinpin. Walang sumusunod. Mga motor, hindi ko maintindihan. Napakahirap bang umikot ka na lang kesa yung naghihintay ka sa bawat isang kotse na dumaan bago ka makakalusot. Diba? You're putting your lives in danger and you're also putting the lives of other people in danger. Yung mga truck na nakabalandra sa sidewalk na walang pakialam dun sa mga taong dumadaan. No? Mayor, kung naririnig mo ako, I hope you can come over dito and check it out for yourself. No? Yung mga truck na sa sidewalk, building ginagawa magkabilaan. Wala ka na madaanan sa kalsada. Doon ka na sa kalsada kailangan dumaan. Every day, I have to put my life and the lives of my children sa panganib kapag dumadaan ako dito sa mga kalsada na to. Just think about that. Napakasimple. No? Pag nahuli ng traffic enforcer, bigyan mo na lang para nang sa ganun tapos na problema mo. 'Di ba? Para meron kang ipagmalaki sa barkada mo pag nagkukwentuhan kayo, ang galing-galing mo, 'di ba? So, here's the thing, sabi ng Panginoon, sa mga maliliit na bagay kapag hindi ka mapagkakatiwalaan, paano pa kaya doon sa mga malalaking bagay? Siyempre, hindi ka rin mapagkakatiwalaan, no? I hope this is a reminder to all of us. Huwag tayong magtataka. Huwag tayong magtataka bakit nagkakalintikan dyan sa Senado, dyan sa Kongreso. It's because nobody cares. No? Walang pagmamahal sa Diyos, walang pagmamahal sa bansa, at definitely walang pagmamahal sa kapwa. And with that, God bless.